Sige po, at this moment, tayo pong lahat ay inaanyayahan ko po na pumikit bilang paggalang po sa ating Panginoon. Tayo po ay umupo ng maayos. I-ready po natin ang ating self sa Panginoon. Ngayon pong umaga, kausapin po natin ang Panginoon. Sa patuloy na paglapit natin sa Diyos, kilalanin natin na ang Diyos ay holy. Siya ay banal, dakila, tapat sa ating mga buhay. Sige po, ibigay natin yung sweetest praises natin para sa Panginoon. Kilalanan natin yung mga bagay kung gaano ang Diyos naging tapat sa ating mga buhay. Kung gaano ang Diyos dakila, kung gaano ang Diyos kahuli sa ating mga buhay. Ngayon naman po, tayo po ay magpakumbabang lumapit sa ating Diyos. Tayo po ay magpalinis ng ating puso. Ano man yung natatagong karamihan, ipalinis po natin ito sa Panginoon. Pabago po natin ang ating puso, ang ating isip sa Panginoon. Ihingi po natin ng tawad, talagang ask forgiveness sa ating mga pagkukulang sa Diyos, sa ating mga pagkakamali, intentional or unintentional man po ito. Sige po, i-broadcast natin to sa Panginoon, sabihin natin to sa Panginoon, specifically yung mga bagay na sa tingin natin, this past few weeks, this past few days, ano ba yung mga nagawa natin na sa tingin natin hindi na honor, hindi natin na-glorify ang Panginoon sa bagay na yon. Sige po, ihingi po natin ito ng tawad sa Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos ang siyang magbago at luminis ng ating puso, ng ating isip sa anumang karumihan na nasa sa atin. Ngayon naman po tayo ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang napakagandang biyaya sa atin na muli tayong binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong hope, at yung pag-iingat sa atin ng Panginoon na tayo muli ay narito ngayon sa kanyang tahanan. Sige po, alalahanin po natin itong nagdaang linggo pong ito. Kung papaano ang Diyos kumilos sa ating buhay. Sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga daladala nating baggage, sa daladala nating mga problema sa ating buhay. Nandun ang Panginoon kasama natin, nakikipaglaban. Sige po, tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay.
Ngayon naman po, ilapit natin sa Lord itong gawain. Pag-pray natin sa Panginoon na maging maayos yung daloy po ng kuryente. Pag-pray po natin na maging maayos po yung flow ng program. Pag-pray din po natin yung ating mga katabi, yung uupo po dun sa ating upuan, uupo po dun sa mga upuan, ipag-pray natin na personally ma-encounter nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Magkaroon ng excitement na sumamba sa Panginoon. Excitement na patuloy na makilala ang Panginoon. Pag-pray din po natin yung mga tatayo po dito sa unahan, yung pong magpapaawit, maglilid ng program, magbabahagi ng salita ng Diyos sa giving, and behind the scene po, the tech team. Pag-pray po natin yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa, yung karunungan, yung gabay ng Holy Spirit, maging sa ushering ministry, even sa children, yung mga teachers, the food ministry, lahat po ng mga ministry na gumagalaw po at this moment. Pag-pray natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pag-pray natin na itong ating pagsamba, talagang mag-glorify natin ang Panginoon. Ma-honor natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Pag-pray din natin si Pastor na maghahatid ng salita ng Diyos. Pag-pray natin yung karunungan na nagmumula sa ating Diyos. Yung discernment, patuloy na maunawaan yung kalooban ng Panginoon. Yung guidance ng Holy Spirit. Pag-pray din po natin yung word na marireceive natin. Pag-pray natin, ito ay talagang magbago ng ating buhay, makapag-restore ng faith ng bawat isa. At mag-ask tayo ng help sa Lord. Lord, tulungan niyo po ako. Paano ko po ba mahahakbangan ang inyong kalooban? Sige po, ask tayo ng help. At sa kabuuan po ng gawain, ipag-pray natin yung protection ng Lord, yung pag-cover ng Holy Spirit mula umpisa hanggang sa matapos po itong gawain. Tayo patuloy na manalangin. Good morning, Lord. Thank you so much, Lord, for this morning. Salamat, O God, sa napakagandang biyayang ito, Panginoon. That we are here today to worship you, O God. Salamat, Lord, sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla, O God. Panibagong pag-asa, Panginoon. Napakabuti niyo pa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama niyo po, Lord, sa amin. Sa natapos na ito, sa nagdaang linggo, Panginoon, sa pagsama niyo, Lord, sa amin, sa aming mga buhay. Alam ko po na ang inyong mga anak, daming problema, daming mga pinagdadaanan. Pero Lord, sa kabila ng mga yon,
Hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. At ang panalangin po namin, kayo po yung maging center, kayo po yung manguna at sumama po, Lord, sa amin sa kalagitnaan nito, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala itong gawain. Kayo po ang siyang maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. At kayo lamang, Lord, ang siyang maparangalan namin at maitaas sa aming buhay, Panginoon. Lord God, sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, lahat ng pagluwalhati ay sa inyo lamang po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa napakatamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan, muli po ay good morning po sa ating lahat. Niyayayahan ko pong tumayo ang lahat. At tayo po'y patuloy na magpupuri sa Lord sa umagang ito. Yan, good morning everyone and welcome once again sa gawain ng Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po'y magpasalamat dahil sama-sama muli po tayong magpupuri at sasamba sa Panginoon. At pasalamatan din po natin ang kanyang pag-ibig na talaga namang sobra-sobra at labis-labis para sa atin. Amen po ba? And of course, pasalamatan din po natin ang kanyang walang humpay na biyaya. Kaya naman masasabi natin, napakaliwanag ng ating kinabukasan. Yan, kung tayo po'y nasa Panginoon, talagang masasabing maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating kinabukasan. Amen! Amen! Sabi po sa awit 16:5, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Yan. Kaya palakpakan natin muna ang Lord. Woo! Bilang pasasalamat, sama-sama nating awitan ng Panginoon nating higit sa lahat. Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo. Di karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y nilinis at binago, kaya aawit sa'yo. Pasasalamat ng puso ko, higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hindi matatamo man ang bagyo, sa piling mo ay may magsisilungan ako. Magtitiwala ako, Jesus, walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag
napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala nang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasama, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito ay iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos. Oh, ulan ng pagpapala. Yan, sabihin po muna natin sa ating mga katabi. Uulan ng pagpapala. Yan, mga kapatid. Uulan ng pagpapala. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po muna tayong makaupo. Hello, hello. Yan, so good morning po sa ating lahat. Talagang napakaganda pong makita ang bawat isa ngayon. Kamusta po ang bawat isa? Ayan, maaari po ba nating batiin ang ating katabi? Sabihin natin, blessed morning kapatid. Masaya akong makita ka today. Parang hindi masaya eh. Napilitan lang dahil iniutos. Yeah. Yan, so napakabuti ng Diyos dahil dinala niya tayo rito. Hindi aksidente, hindi rin routine, kundi appointment natin with the Lord. Amen po ba? Yan, may appointment tayo ngayon sa Lord. Kahit anong pagod,
Kahit anong abala, kahit gaano kabisi po itong linggo, praise God po, we are here in His presence where there is peace, joy, and renewal. At maganda rin pong alalahanin natin yung learnings natin nung kabilang Sunday. Ano po? Last Sunday, natutuhan po natin yung pagbibigay galang, yung reverence po natin sa Diyos. Na siya po ay banal, makapangyarihan at karapat-dapat lapitan ng may paggalang at pagpapasalamat. Hindi po tayo pumapasok sa presensya ng Diyos nang basta-basta lamang, kundi may puso na handang tumanggap at sumunod. Sabi nga po sa Hebrews 12:28, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. At ngayon pong umaga, may gusto lang akong itanong po sa inyo. Have you ever walked into a place where you instantly change your behavior? Naranasan niyo na po bang pumunta sa isang lugar na kung saan bigla kayong nagbabago agad yung behavior nyo? Like po sa ospital, bigla tayong tumatahimik. Tumatahimik po ba tayo pag nasa ospital tayo? O chika-chika? Yan. Sa opisina po ng boss, bigla tayo nag-aayos ng kilos. Naranasan niyo po ba yon? Ay, nandiyan na si boss. Kailangan prepared tayo. Sa museum po, sino po dito nakapunta na ng museum? Ayan. So bigla tayong nag-iingat na huwag may mabasag. Kasi napaka-delicates mo ng mga equipments doon. Tama po ba? Tayo po ba ay nagiging conscious kapag tayo ay nasa ibang lugar? Nag-iiba po ba tayo ng behavior, lalo na pag nasa library? Di ba, may ingay tayo, syempre kailangan doon tahimik kasi may mga nag-aaral. Ngayon siguro iniisip po ninyo, bakit nga ba ito tinatanong sa atin? Kasi alam niyo po, church, kung sa mga ordinaryong lugar, automatic tayong nagbibigay galang. Gaano pa kaya sa presensya ng Diyos? Ano po? Doon ko po kayo gustong dalhin sa realization na the reason we ask this question is to remind us of this powerful truth. Na ang Diyos po ay banal, ang Diyos po ay dakila, ang Diyos ay higit sa anumang lugar na nirerespeto po natin. At sabi po sa Psalm 29:2, worship the Lord in the beauty of His holiness. Church, ang pagsamba po ay hindi lang kanta, ito ay tugon ng puso sa kabanalan ng Diyos. Kaya po kung pagod ka ngayon, kung pagod tayo ngayon, siya po ang magpapalakas sa atin. Kung may bigat ang puso po natin, siya po ang magpapagaan ito. At kung may lungkot o may kalituhan po tayo, siya po ang maglilinaw. As we worship po today, let's come with reverence, gratitude, and awe for our holy and glorious God. Tayo pong lahat ay tumayo, and with one heart and one voice, let us worship the Lord our God, the holy, mighty, and worthy one. Sa umaga pong ito, patuloy tayong lumapit sa Lord. Patuloy nating itaas ang kanyang pangalan sa umagang ito. Pasalamatan natin ang sobra-sobrang pag-ibig niya para sa atin. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, naroon ang kanyang awa at habag para sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakasala, niyakap niya tayo at inibig na di kayang tumbasan ng sinuman. Sabi sa Efeso 2:4 and 5, subalit napakayaman ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. Kahit tayo'y patay na dahil sa ating mga kasalanan, binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Naligtas tayo dahil sa kanyang biyaya. Kaya sa umagang ito, nararapat lamang na ialay natin
ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa ating Panginoon. At pasalamatan natin siya dahil inialay niya ang kanyang buhay at ibinigay para sa atin. At ibinigay niya sa atin ang kanyang sukdulang biyaya. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng pag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng puti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng paa at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko ay gawan ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunan. Ibig mo ako hindi kayang tumasan. Niyakap mo ako sa aking karunan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan,
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Tunay, O Diyos, kadakilaan mo ay di mapapantayan, sapagkat walang ibang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat kundi ikaw lamang. Walang papantay sa iyong kadakilaan at sa iyong katapatan. Walang papantay sa ginawa mo po sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, patuloy ka po naming pupurihin sa aming pagsamba at higit po sa aming pag-awit. Purihin ka, Panginoon. Kadakilan mo'y di mapapantayan, kadakilan mo'y di mapapantayan, kadakilan mo'y di mapapantayan. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Hello.
Yan, okay. Hello. 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 Hello, hello, hello. Hello. Get. Tignan mo nga kung may iilaw sa likod. Meron. Hello, hello. Mic test, mic test, mic test. Hello, hello. Hello, hello. Hello, mic. Yun, okay, okay. Nagkakaproblema po kasi yung ating, yung kuryente natin. Ano po? I-report nyo. Yung sa kuryente, wag po kami, ha. Yung kuryente. Gulo yung report. Wala po kinalaman po doon, eh. Pag-pray natin kasi, tama yun, dapat mapatingnan kung ano yung problema. Kulang sa power, eh. Sabi mo sa katabi, walang kulang sa power. Ano kayo may dadagdag mo dyan? Yan. Kaya nga sabi ng isa, alam mo, kaibigan, para kang electric fan. Sabi, bakit? Ang hangin mo, eh. Kailangan natin talaga yan, eh. Anyway, okay. Sige po, tayo po muna mag-pray. Pray po tayo. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong gabay at ang pagtulong ng Santong Espiritu sa pag-aaral po namin ng banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, may picture po dito, no? Ang pangalan po niya ay si Carrie Ann Lightner. Yan. So, yun po yung kanyang, yung lapida. Actually, ang kwento po niya, noong 1980, kasama po ng kanyang kaibigan, malapit lang po sa bahay po niya, naglalakad po sila, papunta po sila sa parang yung amusement park. Ganun, papunta po sila doon, no? Meron pong lalaki, lasing, nagmamaneho. Binangga po itong batang ito, kasi bata pa po siya, 13 years old lang siya noong 1980 na yun, eh. 13 years old po siya, no? Tapos, dahil po sa malakas yung impact ng pagkabangga, instantly namatay po yung bata. Ganun po, no? Tapos sa matindi, yung driver hindi tumigil. Tinakbuhan siya. So, hit and run. Hit and run. Lasing, eh. Hit and run. Eventually po, nahuli din po siya, yung driver. Alam niyo po ba ang nangyari? Na-discover po nila na this person is a repeated offender. Ibig sabihin, paulit-ulit na pala niya, ang dami na pala niyang kaso ng hit and run because of drunk driving. So, dito makita po natin na ang dami na pala, ang dami yan ng huli. Ang dami yan ng huli. Di ba, no? So, yung ina talagang, the mother, this one, no? She was very devastated for what happened. So, ang ginawa po niya, sabi niya, sige, hindi natin papayagan yan, kailangan makulong yan. Ayan pala, paulit-ulit na pala niya ginagawa yan. Ngayon, sa kanyang pagkadismaya, alam niyo po ba, yung driver, saglit lang nakulong. Nakalaya agad. Doon talaga siya na talagang galit na galit itong ina. Nagalit po siya. Sabi niya, yung buhay ng aking anak, at saka yung mga nabanggaan na niya, ganun lang. So, kaya ang nangyari po, ito pong ina po niya, noong 1980, nagtayo po siya ng organization, ang tawag ay MAD. Mothers Against Drunk Driving. So, yun yung kanyang, hindi naman siya nagigantiro sa tao, eh. Yun yung kanyang itinayong asosasyon. Alam niyo po ba, dahil po dyan sa ginawa po niyang organization na yan, ito pong advocacy na to, Mothers Against Drunk Driving, ito po ang nagpatatag, nagpatibay, nagpalakas ng batas sa Amerika patungkol po sa yung lasing na nagmamaneho. At hindi lang po yan, ginaya po na ibang bansa, kaya humigpit ng humigpit, dahil po sa pangyayaring ito. So yan po siya, ini-encourage po niya yung mga tao na suportahan, na huwag hayaan na yung mga lasing ay nagmamaneho. Diba, no? So ganun po yung nangyari. So saan talagang yung batang ito. Kaya ang nangyari po dito, yung pag nagbe-birthday yung bata, imbis na celebration, siyempre, dala-dala po nila yung kanilang kalungkutan, yung pagluluksa po nila, at talagang ang kinalulungkot ng ina, hindi dahil namatay yung kanyang anak, eh. Sabi niya, yung problemang yan, dapat noong pa yan nabigyan ng solusyon. Ay, ang dami na palang kaso niyan. Ay, bakit yan nakakapagmaneho pa, di ba? So, yun yung kanyang kinagagalit. Sabi niya, bakit yan nakakalabas pa? Nakakapagmaneho.
May lisensya. Sabi, bakit niya binibigyan pa? Yan dami na palang kaso. Yun yung kanyang, kumbaga, advocacy na hindi dapat mangyari yon. Kaya po ngayon, pinalakas at pinatatag po sa Amerika po yung batas laban po sa lasing na pagmamaneho. Now, ngayon po, itutuloy po natin yung pag-aaral natin kasi last Sunday po, doon sa Leviticus chapter 10, nagkaroon po ng krisis sa pamilya po ni Aaron. Di ba, no? Kasi namatay po yung kanyang dalawang anak, na yung dalawang panganay niya anak, si Nadab at si Abihu, dahil nga po doon sa ginawa po nila. Di ba? Yung ating pinag-aralan, no? Alam niyo po, maganda po kasi Leviticus chapter 10 yung ating pinag-aralan, pero Leviticus chapter 8 and 9, grabe, talagang celebration po sila kasi yung family po ni Aaron, bagamat si Aaron, ang dami rin kapalpakan nito, no? Napili pa rin sila yung maglilid sa worship ng Israel. Isipin mo yun? Kaya kahit na ganun, actually hindi nga si Moses ang napili, hindi yung pamilya niya. Yung pinili pa yung pamilya ni Aaron. So, dito makita natin na talagang yung tuwan-tuwa yung buong pamilya, tuwan-tuwa yung buong Israel. Nako, may mangunguna na sa pagsamba. Oo. Tapos doon na po napatatag yung pagsamba sa tabernacle. Yung tabernacle po kasi, eventually, yung tabernakulo, yung toldan tipan, ito po yung later on naging temple, later on naging church. So dito po na-develop, ito po yung pagsisimula ng corporate worship, yung pangkalahatan, pangmaramihan. Bukod pa doon sa personal worship natin, meron talagang pangkalahatan. So dito na-establish. Alam niyo po ba, nung sinimulan po yun, nag-offer po sila na napakadaming mga baka, mga toro, mga kambing, mga tupa, at may apoy mula sa langit ang bumaba, tinupok po yung mga alay, nagpapakita po ng pagtanggap ng Diyos. Pagtanggap, Pagtanggap ng Panginoon. Pero tapos pagkatapos nun yung mga tao, talagang sila'y sumamba, nagpatirapa pa sila, mukha talaga doon sa may lupa bilang pagsamba at pagkilala sa Panginoon. Sa kanilang kasiyahan, ito ngayon pumasok yung magkapatid. Si Nadab at si Abihu, ang sabi doon, iba, nag-alay po sila ng insenso na hindi po inuutos ng Diyos. Yung insenso pa naman noon, noong unang panahon, ito po ay simbolo ng panalangin at pagsamba. Ang sabi nga, iba, unauthorized fire, hindi inuutos, strange. At dahil po doon, dali-daling pinatay ng Panginoon yung magkapatid na to. Grabe, ang bilis, walang hearing, walang usapan, walang kung ano naman, basta may, yung apoy na tumatanggap ng pagsamba, kasi yung mga tinupok yung mga alay nila, yun din po yung apoy na pumatay po doon sa magkapatid. Grabe mga kapatid. So sabi nga po natin, God's holiness is both. Ang kabanalan ng Diyos ay dalawang bahagi. Glorious to the obedient, deadly to the disobedient. Ang kabanalan ng Diyos ay parang maluwalhati para sa masunurin at nakamamatay para sa mga suwail. Kaya yung kabanalan ng Diyos, grabe, irerespeto natin yan mga kapatid. So, dalawa po yan. Pag ikaw ay nagpapasakop, ang kabanalan ng Diyos pagpapala sa iyo yan. Pero pag hindi, iyan ang tutupok at yan ang talagang magpaparusa sa atin. Babasahin natin uli, Leviticus chapter 10. Pinaltang ko yung kulay kasi ang sakit daw sa mata. Okay na po ba yung kulay? Ano mang kulay ito? Maganda na ba? Nagre-reklamo, sakit daw sa mata. Sabi ko, wow. Grabe, pati kulay. Anyway, pinaltang ko na yung kulay. Susunod, pusya naman. Ano ba yung pusya? Di ko rin alam yun. Okay, so yan po. Pinaltang ko po yung kulay. Ito, Tagalog po, no? Ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at si Abihu, kumuha ng sunugang insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog na insenso at humarap kay Yahweh. Humarap pa na, ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Yun nga, unauthorized. Sapagkat hindi ito inuutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Grabe, ang bilis. Ang bilis ng ng parusa agad. Sinabi ni Moses kay Aaron, nagsalita na agad si Moses kay Aaron. Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Ang Diyos nagsalita agad kay Moses. Hindi kay Aaron, kay Moses. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Na sinabi niya kay Aaron, ito ang kahulugan na sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Kasi alam niya, yung mga anak niya may nilabag. Kaya't ipinatawag ni Moses si Misael at Elsapan, mga anak ni Uziel, na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin niyo sa harap ng sanctuary ang bangkay na iyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at inilabas nga ang mga bangkay na to, nasuot pa rin ng kanilang mahabang palob na kasuotan.
sinabi ni Moses kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, ito na, kasi apat na lalaki, ito na yung natira, si Eleazar at si Itamar. Huwag ninyong guluhin ang iyong buhok, ni punitin man ang iyong damit bilang pagluluksa, dahil sa nangyari kung ayaw niyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila ay maaaring ipagluksa ng bayang dahil sa kanilang sinapit. So pinagbabawalan po silang ang tawag to? Yung magburol, yun. Yan. Bawal sila magluksa. Kasi siyempre, pag nagluksa ka, namatay, sino ba pumatay ang Diyos? Hindi pwede, ang Diyos ang pumatay. So hindi siya pwede magluksa. Kasi banal yung galit ng Panginoon, no? Pero sabi naman, binigyan naman sila, pag yan nailabas dito yung katawan sa tolda, yung mga kamag-anak nyo, mga kaibigan, sila ang pwede magluksa doon sa labas. Yun naman po, sabi doon, no? Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. So, winarningan na rin po sila. At sinunod naman nilang iniutos ni Moses. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito'y tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng iyong saling lahi. Sabi rito, no? Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng inutos ko kay Moses ay dapat ninyong ituro sa sambayan ng Israel, mga kapatid. Matindi po, no? So, ang nangyari po dito, yung family celebration, naging tragic, na isang trahedya. Di ba, no? Iba ganun, no? So, kasi nga po, itong anak po ni Aaron, si Nadab at si Abiho, ay gumawa po sila ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Grabe po yan, no? So, the seriousness of the offense. Gaano ba kabigat po ito, no? O gaano ba kabigat? Napakabigat po ito dahil ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Moses, yung mga anak ni Aaron, wala silang galang. Napakabigat pala nun, walang galang. Seryoso po ito. Pagsamba ito, sabi ng Panginoon, hindi ito laro. Dapat malaman daw nila kung ano yung sagrado at saka yung ordinaryo. Holy and ordinary. Hindi pa pwede po pwede yung paglalabu-labuhin mo yan eh. Kaya pagdating sa Panginoon, irerespeto natin siya. Alam niyo po yung paglapit po sa Diyos na prayer, hindi po ito karapatan binibigay sa atin para insultuhin o bastusin ng Panginoon. Kasi iba, sa prayer, no? Inuutosan kita, Panginoon. Ba't mo utusan ng Diyos? Ang panalangin po ay isang pakiusap. Nakikiusap po tayo, hindi tayo nag-uutos. Diyos po yun eh. Di ba? Kaya yung ating paglapit sa Panginoon, isang pribilehyo, hindi po yung karapatan. Binibigay po sa atin, nagagawin po natin na may buong paggalang at may pagpapitagan po. So, grabe po yung ginawang kasalanan ng magkapatid na to. God was establishing the holiness of worship. Pinatatatag ng Panginoon ang itinuturo ng Diyos, yung kabanalan, yung kaayusan sa pagsamba. Kinakailangan ayusin natin yan. Kasi, ang Diyos ay banal. Okay. Okay, dyan yung kanabit. Okay, hello. Okay, so tinatatag pa ng Panginoon ang pagsamba na dapat ito po ay gawin na may paggalang dahil ang Diyos ay banal at kinakailangan itrato po natin siyang sagrado. So ito dapat ang ating isipin natin, di pupunta tayo sa tahanan ng Panginoon. Kaya nga po nung si Kristo dumating, nakita po niya doon sa templo, nagbibilihan, nagbebentahan. Yung mga nagbebenta, niloloko yung bumibili. Di ba pinagtataob niya doon? Sabi niya, ito'y tahanan ng panalangin, house of prayer. Pero ginawa niyo itong tahanan ng mga magnanakaw. Galit na galit eh. Galit na galit yung mga kalaban ni Jesus. Bakit? Kasi kumikita sila doon eh. Kaya nga sabi ng mga kalaban ni Kristo, sinong may sabi sa iyo? May karapatan ka na palayasin yung mga taong yung mga nagtitinda na yan dito. Ano sabi ni Kristo? Gigibain ko ang templong ito at sa pangatlong araw, ititindig ko. Hindi, akala nila yung buong temple, ayun pala yung kanyang katawan na sinasabi niya doon. So, it's a worship. So, mga kapatid, dapat ma-establish po natin ano ba yung sacred, ano po yung secular. Yung ordinaryo at saka yung sagrado. Dapat alam natin po yan eh.
So, dapat na maintindihan po natin yan. Yun po yung problema rin sa magkapatid. Ipinapakita ng Diyos na sagrado ang pagsamba. The sin was ultimately against God's holiness. Yung kasalanan, laban po sa kabanalan ng Panginoon. Kaya nga sabi, pag binabasa mo, ang lupit naman ng Panginoon. Ganon na ganon agad. Wala man lang yung second chance. Wala eh. Ganon po talaga. Parang, kung tutuusin, mas malaki pa nga yung kasalanan ng iba dyan eh. Bakit ganon pinatay agad? So dito makita po natin, una-una, ang kabanalan po ay ito po yung sentro ng worship po natin. Ang kabanalan, ito po yung sentro ng ating pagsamba. Ang pagsamba po ay isang dakila at sagradong gawain para sa Panginoon. Kaya nga kapag ang tao sumasamba sa hindi Diyos o Diyos-Diyosan, nagagalit ang Diyos eh. Bakit? Kasi yung pagsamba, para lang sa Kanya yan eh. Kaya nga ang Kanyang kaluwalhatian, ang pagsamba, hindi niya binabahagi sa iba yan eh. Kasi sa Kanya lang yan eh. Kaya worship is sacred. At ang pagtrato sa Panginoon ng basta-basta, ito po ay rebellion sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Ito po yung, ganong kalupit po yung ginawa po ng magkapatid na yan. No? Ang Diyos po ay mapagmahal. Tandaan nyo, ang Diyos ay banal. Kaya tayo mga tao, hindi tayo pwede mag-imbento ng worship natin. Ay, ano kaya, gumawa tayo ng sarili nating paraan ng pagsamba. Ops, hindi pwede. Kasi may instruction ng Panginoon dyan. Eh dahil sa Panginoon yan, nilatag po niya yung mga prinsipyo sa Biblia kung paano po siya sasambahin ng tao. So, ang tanong ganito, bakit? Ano bang nangyari? Bakit itong dalawang magkapatid na to, pumasok doon at talagang may ginawa silang, yun, nag-alay sila ng apoy na hindi naman inuutos ng Panginoon. O, ito na po. Sabi po rito, no? Yan natin. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak. O, tiyan mo ha, iinom ng alak. Kasi sabi ng iba, pwede naman, huwag lang maglasing. Wala pang, o ano mang inuming nakakalasing. O, bukod pa. So, dalawang utos po dyan. Mamamatay kayo kapag ginawa niyo yun, ito'y tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong saling lahi. O, ibig sabihin, ito pong magkapatid, nung pumasok sa templo, mga nakainom na, mga lasing. Isipin mo yun ha, pagsamba yun. Pagsamba po yun ha. Diba parang, wow, papasok ka, ganyan ang sitwasyon mo. Mahirap po yan ha. Ang tanong, ano po bang epekto ng alak sa tao? Yun ang tanong, no? Ba't nagkakaganyan? Yan, no? Alam niyo po, liquor, alcohol, affects the sobriety of a person. Ano ibig sabihin? Ang alak po, ang alcohol, naapektuhan po niyan yung katinoan ng tao. Tinaming katabi, baka kainom yan. Amoy chiko. Joke. Diba? Yung may alak, amoy chiko. Nakatikim na ba kayo ng chiko? Yung iba, sabi, ano yun? Ano lang kami, buko pandan lang kami. Wow. May chiko, prutas po yun. So, liquor affects the sobriety of a person, yung kanyang katinoan. Mamaya, may kikwento pa po ako sa inyo. Ang alak ay sumisira sa katinoan sa matinong pag-iisip po ng tao, no? So, alcohol affects the sobriety by affecting the brain system, yung ating utak. Pag ang alcohol ay pumasok sa katawan ng tao, papasok sa dugo, pupunta sa utak. Iba? Iba po yan, no? Okay. Tingnan po natin, no? Typical results once alcohol enters the body. Ano po ba yung mga resulta? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Baka mamapansin kayo. Joke. Yan. Hindi na kinaya eh. Hindi na kinaya. Yan po ay nabusted. Hindi lang niya matanggap. Okay, una, ano po ba pag ang alcohol ay pumasok sa tao, sa katawan ng tao? Lowered inhibition. Kulang sa pagpipigil na. Siguro last week nagtataka ako, sabi ko, gabing-gabi, parang sabi sa bahay naman, sa labas namin, parang wala namang mga tao. Pinagdadami ang tao. Bakit kaya? Dami nagparadahan ng mga tricycle, mga motor. Sabi, ano kaya yun? Naku, may dumating na ng mga barangay tanod. Ay, naku, alam nyo, mga lasing. May lasing na nagwawala. Ay, kinakausap. Mami, may nagkagulo doon. Bum, bum, bum. Basta may malakas na parang gate na hinampas na gano'n. Nagtakbuhan sila doon. Ay, mga lasing. Bakit? Kaya nga po, kapag ang tao merong alcohol, di ba? Kaya napapaaway .
It lowers your inhibition, yung pagpipigil sa sarili. O pangalawa, it slows your reflexes. Yung mabagal na pagkilos. Isipin mo, magmamaneho ka, di dapat quick reflexes. Di paglasing ka, di mabagal lahat. Makakabangga ka talaga mga kapatid, maniwala ka, mababangga at At marami pong bangga, aksidente po sa kalsada. Minsan nga mag-isa lang siya kasi lasing, nakainom. Yan po ang pag pumasok po na sa utak yan, yung coordination ng utak doon sa ibang bahagi ng katawan, sumusobrang bagal na po siya. Di ba? Hindi mo alam kung ano ito sabihin pa hindi matuloy-tuloy. Pangalawa, drowsiness, pagkahilo. Kaya nga minsan may mga lasing, ano nangyari? Blackout. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam wala na siyang naalala. Blackout. Totoo, di ba? Impaired judgment. Hindi maayos na pag-iisip o desisyon. Di ba? Kaya parati siya nakikipagtalo. Parating tama ang lasing Wala namang lasing na mali Parating tama yung mga yan. Memory problem. Hindi mo alam yung ginawa mo kagabi? Ano yun? Grabe! Hindi ka nahiya. Hindi na naalala Kala ko yung utang lang nakapagpawala ng memorya, pati pala, lasing siguro to. Kaya nga giba, hindi niya naalala yung kanyang ginagawa. Ano pa? Yun, nawawala ng hiya. Kaya nga minsan, pag nanliligaw daw, nagiinom muna daw. Para daw lumakas ang loob. Hindi para manligaw, para matanggap niyang busted siya. Di ba? Yun po yun. Ito po yung ito po ay ilang bahagi lang po mga kapatid. Ilang bahagi lang po. Ito po yung typical na resulta kapag yung alcohol ay pumasok sa katawan ng tao. Isipin mo yan, mga kapatid. Ito yung nandun kay Nadab at kay Abihu ay worship. Nawala ng hiya. Pangit kasi kung gano'n, walang hiya. Ginandahan na lang, nawala ng hiya. At yung dir naman yon. Kaya yung pag-offer nila ng apoy, wala, lakas ng loob kasi nga, mga nakainom na, Pangalawa, hindi na maayos yung pag-iisip Wala nang pagpipigil. Wala kaya, sinintensyahan agad sila ng Panginoon para hindi gayahin. So dito makita po natin mga kapatid, ay ang ang alcohol po ay nakakaapekto sa maayos na kamalayan ng tao. Kaya nga pinagbabawal doon, hindi lang yung maglasing, kundi pati yung pag-inom. Binagbabawal. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? So that you can distinguish between the holy and the common. Between the unclean and the clean. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o ang marumi. Kasi ito yung naging problema, hindi nila ma-discern kasi nakontrol na ng alcohol. Ano ba to? Ito ba yung banal? Hindi, nagulo sila. So hindi pa pwede mga kapatid. Kaya nga, dapat talaga siyang iwasan at dapat hindi gawin kasi nagkakaproblema po tayo sa ating sobriety. Di ba? Kaya po sa Amerika, meron po sila yung yung AAA, Alcoholic Anonymous Association, yung mga alcoholics, yung mga drug dependent, tinitipon po nila doon, tapos tinutulungan nila makarecover po sa society. Meron po akong na-meet na missionary po sa Mindanao, Amerikano po siya. Talaga, nakahiga na, natutulog na rin talaga siya sa kalsada. Sobrang lasing. Raw siyang lasing. May nag-share lang sa kanya ng gospel na awa sa kanya, pinagtsatsagaan daw siya, sinisharean. Hanggang sa nakilala niya ang Panginoon, nakapagtrabaho siya na maayos, nakapag-asawa siya ng Pilipina at pumunta siya rin sa bansa natin, naging missionary po siya. At yun po itinuturo niya sa mga tao patungkol po sa alcohol na nakakasira. Kasi nasira yung buhay niya Biyaya nga lang ng Panginoon, nakarecover siya talaga. Talagang grabe, sabi niya. Kung malaman niya kung paano ako, sabi niya, sa kalsada na ako, wala kang bahay, yung kalsada ang bahay ko. Doon na siya natutulog sa kalsada dahil walang oras, walang minuto na hindi siya lasing. Parati na, yun na lang ang kanya. Kapag ang tao po ay may alcohol, nagkakaroon siya ng pagkalito, ano ba yung sagrado at ano po yung ordinaryo. When you say holy, banal,
It means set apart, inihiwalay. So ang Diyos po ay ihiwalay po sa atin yan eh. Hindi katulad tayo ng Panginoon. Tayo makasalanan, ang Diyos ay banal eh. So yun yung holiness eh. Kaya nga pag sabi niya, you must walk in holiness, dapat you set apart, humiwalay ka doon sa mali. Yun ang ibig sabihin ng holiness eh. Ihiwalay mo yung sarili mo doon sa mga hindi tamang mga gawain. Not everything must be treated in the same way. Hindi mo pwede itrato ang mga bagay-bagay at lahat maging ng pare-parehas. Hindi po. Merong sagrado, merong banal. Pagdating po sa Panginoon, we must treat God with holiness, with respect, and with reverence. Kaya po yung worship po, ang worship pagsamba, may mga boundaries po yan. May mga boundaries. May mga limitasyon po inilatag ang Panginoon. Kasi hindi pwedeng wala. Kasi magulo. Kasi gusto niya ng kaayusan. So we must be reminded that God is distinct. Kakaiba po siya at siya po ay banal. Yun nga lang po, ang alcohol po, this can impair your judgment. Sinisira po nito yung tamang pag-iisip ng tao. Kaya mapapansin po natin na pag ang tao ay nakainom o lasing, hindi na po maayos yung kanyang pagsasalita, maging yung kanyang pag-iisip. It weakens our self-control, yung pagpipigil sa sarili po. Kaya nga sabi po ng sabi po ng ni Moses kay Aaron, sabi po niya, Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said, sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. So, yung paglapit natin sa Panginoon, yung access to God is not a permission to disrespect Him. Tandaan niyo mga kapatid. Kung tayo binigyan ng pribilehe ng Diyos na lumapit sa Kanya sa panalangin, sa fellowship, sa pagsamba, ito po ay hindi paraan para bastusin ng Panginoon. Ito'y paraan kundi igalang at talagang bigyan siya ng parangal. Kaya importante po ito na maintindihan po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Pag ako, sa harapan ng tao, itrato niyo ako na pararangalan niyo ako dapat. Ayun na ayokong iinsultuhin ng tao dahil sa inyo. Pag ginalang niyo ako, igagalang din ako ng ibang tao. Paano yung pastor? Yung mga tao na ginagalang ko, yung iba hindi naman gumagalang sa Diyos. Hindi natin problema ng Panginoon yun eh. Kaya nga, maging yung pangalan ng Diyos, giba doon sa 10 utos, bawal na bawal gamitin sa walang katuturan. Minsan nadulas, ano sasabihin? Isang pamilya. Sus, Mariosep, si Jesus, si Maria. Isang pamilya ang tinatawag eh. Adi, disrespect po yun. Ano naman kinalaman ng Diyos doon sa iyong pagkadulas? Okay, dapat yung babaguhin din po natin yan. Kasi dapat ang Diyos po ay napaparangalan maging sa mga pagkagulat din po natin. So, ang warning ng Panginoon, doon po sa pamilyang ito at sa Israel, approaching God carelessly, ang basta-bastang paglapit sa Diyos. Ang kabanalan, ito mga kapatid, pakinggan nyo to. Ang kabanalan at paggalang sa Diyos ay non-negotiable. Ano yung non-negotiable? Paano ba tinagalog yun? Hindi na kinakailangan tawaran, hindi pwedeng pag-usapan. Ang kabanalan at paggalang sa Diyos ay non-negotiable po yan. Hindi mo pwedeng tawaran yan. Hindi mo pwedeng sabihin, compromise tayo, hindi, walang compromise. Non-negotiable po yan. Kaya yung Book of Leviticus po, kasi Leviticus po yung pinag-aaral natin, ang pinakikita dito, ang Diyos ay banal, at dapat ang mga tao igalang ang kabanalan ng Panginoon. Oh, wow. Now, ito po, in closing. Giba kanina yung si Carrie Ann Lightner, namatay dahil sa drunk driving. Ito po. Meron pong ang nakikwento po nito, yung survivor. Survivor. Siyempre, yung pamilya may kaya. Ako naman nagtataka rin sa mga magulang eh. Alam na yung anak ay mabarkada, may bisyo. Ay, niregaluhan pa ng kotse. Yung iba, binibigyan pa ng motor. Nagtataka nga ako eh. Ba't mo binigyan? Papasok po siya. Maglakad siya. Ay, alam, grabe. Yung pa naging mitya. Binigyan ng kotse. May kaya eh. Isipin mo yun. Ang problema ay nag-inom.
Ang nakikwento po yung survivor. 4 na lalaki, 1 babae. Di ba, kotse, driver, front passenger, 2 lalaki sa likod, yung nasa gitna babae. Yung nasa dito sa pasahero, yung may-ari mismo. Yun yung anak na mayaman. Ay, nakahubad. Hubad baro eh. Gumaganong-ganon pa eh. Oh, bilisan mo! Ay, mga lasing na eh. Lucena. Ay, isipin niyo po yung tulay. Di ba yung tulay, yung tagiliran nun, solid yun na simento. Sumalpok sila doon. Automatic po, patay yung 4 na lalaki. Ang nabuhay lang yung babae. Siya ho yung nagkikwento. Ito po siya po eh. Mabilis yung takbo, pabilisan pa raw eh. Eh, mga lasing na. So, alam niyo kung nasaan yung kotse? Na doon sa amin, banda. Makikita nyo. Pag nakita nyo po yung kotse, hindi kayo maniniwalang may buhay po doon. Talagang yuping-yupi ho talaga. Talaga. Ang ganda ho ng sasakyan. Pero doon sa pagkabanggang yon, kaya nga, hindi maniwala may nabuhay eh. May nabuhay, yung nagkikwento nga eh. Kinukwento nga niya yung nangyari eh. Pare-pare sila lasing. Yung babae siya yung nasa gitna. Sinalpok nila yung pero mo yung simento ng tulay na yun ay katigas-tigas no. Automatic po, patay po yung 4 na lalaki. Bakit nagkaganon po? Yun na nga eh. Kasi nga ho, kapag ang alcohol pumasok sa ulo, sa katawan ng tao, yung discernment mo wala na, maniwala ka. Kaya pinagbabawal ng Panginoon. Yung babae, sabi nga, buti na lang, nabuhay ka. Oh. Ay doon sa tayo nung coaching yun ay walang bubuhayin, siguro nga pinayagan ng Diyos para ikwento kung ano yung nangyari. Pag nakita niyo po yung kotse na doon po sa amin, wasak na wasak po talaga. Regalo pa daw. Sabi ko, bakit naman niregaluhan? Alam na mahilig sa barkada at mabisyo. Di sila na rin parang ganun na nangyari. So ito mga kapatid, makikita po natin, giba ang tanong natin, kasi yung title natin nakaraan, God's Intervention in Times of Crisis. Yun yung title, no? Paano kumikilos ang Diyos sa panahon ng ating crisis. Number 1, ito po yung lesson. Number 1, yung instruction. Bigyan ko ng sample, ha? Paano po yung instruction? Balikan natin. Ano po yung instruction ng Panginoon? Oops. Error. Verse 3. Ano po sabi rito sa verse 3? Sabi po rito sa verse 3, paano pumasok ang Panginoon sa kwento rito? Una-una, yung instruction. Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke. Ibig sabihin, nung nagka-problema, paano ang Diyos pumasok? Nagbigay ang Diyos ng instruction. Ito ang sabi ng Panginoon. Ayan. Ano sabi niya, no? Dapat akong kilalaning banal na sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Ayan. Una, pag meron tayong crisis, paano nakikialam ng Diyos? Ang Diyos magbibigay ng instruction. May instruction siya eh. Kaya nga si Aaron hindi nakapagsalita eh. Kasi alam niya sinabi ng Panginoon eh. Number 1 mga kapatid, pag meron tayong crisis, ang gagawin ng Diyos, ang Diyos magbibigay ng instruction para malutas yung problema. Giba yung sa pulang dagat, yung Red Sea, nag-instruct ang Diyos eh. Dumiretso kayo at hahatiin ko yan. Di may instruction. Nakalusot sila. Kasi may instruction ng Panginoon. Kapag tayo may problema, ang unang-unang ginagawa ng Diyos, ang Diyos magbibigay sa'yo ng instruction. May instruction ng Panginoon. Pakinggan mo yon. Pangalawa, so may instruction na. Pangalawa, submission. Hindi lang magbibigay ang Diyos ng instruction, ang Diyos ay magbibigay din ng, dapat ikaw ay mag-submit doon. Bigyan ko na. Anong talata po ito? Wait, ina-atras ko lang, no? Para makita nyo. Okay. Sabi po ng Panginoon, no? Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi, at kung alin ang malinis o marami. Ang iniutos ko kay Moses ay dapat niyong ituro sa sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin mga kapatid, number 1, pag may problema ka, the Lord will give instruction. Pangalawa, ang trabaho natin,
we have to submit. Merong submission. Yung instruction ng Panginoon, para masosolve yan kapag ikay sumunod. Kaya nga lahat yung, di ba, yung sa tubig, walang tubig, ano sabi ng Panginoon? May bato dyan, hampasin mo, lalabas ang tubig. Eh di may instruction, pero may submission din. Kasi nag-comply si Moses kaya lumabas yung tubig. So pag may problema tayo, the Lord will give you instruction. Pero He requires submission. Pangatlo po, mga kapatid, that there must be determination. Dapat consistent mo gagawin yon. Ano sabi ano? Ituro sa sambayan ng Israel. Sa iba pang talata po, tingnan natin ha. Mamamatay kayo kapag ginawa niyo to. Ito ay tuntunin na dapat tuparin sa lahat ng inyong salinlahi. Wala nang ngayon, hanggang sa katapusan, gawin niyo yan. So yung instruction ng Panginoon, tuloy-tuloy na po mong gagawin yan. Una, pag may crisis, magbibigay ang Diyos ng instruction. Pero He expects submission. Dapat sumunod ka doon. At pangatlo, yung submission mo, yung application mong yon, dapat yung determination. Dapat tuloy-tuloy po siya. Diba? So ngayon pong umagang ito, mga kapatid, sa ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ay magsasalita, magtuturo siya. At ang gusto ng Panginoon, anak, sundin mo ito, malulutas yung problema mo. At magpatuloy ka dyan. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong salita. Patawarin niyo kami, Panginoon. Kasi malimit, Lord we take things lightly. Parang basta-basta, Lord. Hindi, si Lord naman yan. Nakakaintindi naman yan. Hindi, Lord Dapat respect. Patawarin niyo kami, Panginoon. Yun nga, minsan yung pangalan niyo, yung gawa niyo, nagagamit namin, Panginoon, sa hindi tama, Panginoon. Nadadamay kayo, Panginoon, sa hindi maganda dahil po sa amin. Kaya sabi niyo pa naman, ang aking pangalan ay dapat igalang. At ang aking kapurihan at kaluwalhatian ay hindi ko ibabahagi kanino man. Kasi iniingatan niyo, Lord, ang iyong pangalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that there will be fear of God in our hearts. Reverence, Lord. Paggalang, Panginoon. Sa aming paglapit sa inyo, Panginoon Diyos. Totoo, kayo po ay aming Ama, kaibigan, provider, tumutulong, pero hindi dahilan, Panginoon, para i-disrespect kayo, kundi lalong mahalin at lalong igalang. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. At this point naman po, it's time to give back ang mga biyaya na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Ayon nga po sa kanyang salita sa Mateo 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Pagdating po sa usaping oras at pera, it reveals kung ano ba talaga yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Sinabi ng Panginoon na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ito ay temporary lamang, nawawala at nasisira. Wala pong mali na yumaman. Magkakaroon lang po ng problema if we chase after sa mga kayamanan dito sa mundo at doon na po umiikot ang buhay natin. Ang point lang po rito ay malalaman natin nasan nga ba ang focus ng ating mga puso. Sapagkat kung ano po ang nasa loob, yun lang po yung nag-o-overflow. We are meant to focus on what is eternal. Sapagkat yun ang kayamanan na hindi kailanman mawawala o masisira. Kaya't mga kapatid, magbigay po tayo ng may galak sa ating mga puso. So, before po tayo magbigay, let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy, Lord, na biyaya na ibinubuhos niyo po sa aming mga buhay, Lord. Patuloy, Lord, na dalangin po namin na pagpalain niyo po, Lord, yung
mga pinagkukunan po namin, Lord, ng mga resources. Patuloy, Lord, na ngayong umaga, tulungan niyo po kami, Lord, na talagang makasunod, Lord. Patuloy, Lord, na kayo, Lord, ang magbigay ng saya sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa aming pagbibigay ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maari na po tayong magbigay, mga kapatid. Yan, so good morning po muli sa ating lahat. Talagang praise God po na natapos po ang talagang yung salita po ng Diyos. Talagang natuto po tayo. Natuto po ba tayo? Parang hindi naman. Natuto po? Yan, so napakaganda nung learnings natin na talagang sagrado yung pagsamba talaga sa Panginoon. Andun dapat yung paggalang, yung pagrespeto natin. At this moment po, isa pong instruction sa atin ng Panginoon dahil nga po ito'y patungkol sa paggalang, pagrespeto natin. So, kumbaga yung instruction sa atin ng Panginoon na wag nating kaliligtaan yung mga gawain para sa Panginoon. Ano po? So, ngayon dadako muna po tayo sa ating announcement. Ito yung instruction po sa atin, bawat isa sa atin na siyempre, una, igagalang natin, irerespeto natin yung gawain para sa Panginoon. Na huwag nating kaliligtaan yung araw-araw po na pananalangin dito po sa ating church. Na Monday to Sunday, meron po tayong prayer meeting o meron po tayong pananalangin dito po sa children. Yan, anytime po, pwede po kayong pumunta dito para mag-pray. Then, meron din po tayong prayer meeting every Tuesday. Ito po ay 5:30 p.m. dito po sa ating church. At pangalawa po, yung ating online prayer fellowship po, ito naman po ay 7 p.m. sa Messenger group po. Ano po, bilang tugon po na ito yung pagsunod natin, yung submission. Pangalawa po yung word natin, submission Pagpapakita na yung paggalang natin, pagrespeto sa pamagitan ng submission natin. Pagsunod natin. At hindi lang daw po yung kailangan continuous. Nandun yung determination natin na dapat tuloy-tuloy na tayo ay sumusunod, dumadalo tayo sa gawain para sa Panginoon. At meron tayong night of prayer and worship din po. Every last Friday, 7 p.m. to 9. Dito din po yon sa church po. Ayan, so hamon po sa atin mga kapatid. Kagaya po ng instruction ng Panginoon, talagang igalang po natin. Irespeto po natin ang gawain pagsamba, yung gawain para sa Panginoon. Ito'y pagpapakita ng submission natin, yung pagsunod po natin sa Panginoon. Hindi lang po yun, dapat yung pagsunod natin, merong determinasyon. Kailangan tuloy-tuloy. Kung naka-absent man tayo,
Pero hindi yun yung yun yung point na pag naka-absent tayo, sige, tuloy-tuloy na tayong absent. So, hindi po yun yung goal. Kundi tuloy-tuloy, dapat kung tayo man ay naka-absent, bangon lang po ulit tayo. Ano po? So, ganun po yung instruction sa atin ng Panginoon. Una, instruct tayo na tayo sumunod. Talaga yung paggalang natin sa gawain ng Panginoon. Ano po? Yan, so ngayon po meron tayong mga visitors. So welcome naman po natin ang ating visitors. Si, ano ba to? Girl or boy? Si Ate Russell. Ate po ba, kuya? Si Ate Russell Carion po. Hello po, pwede po ba tayong tumayo? Hello po, welcome po sa Tia Mighty Pass. At si Ate Eliza Yaco po. Pwede po ba tayo tumayo? Ayan, so welcome po sa Trinity Mission International Tipas, and we're praying po na sa mga susunod po na Sunday ay makasama po namin kayo. At yan, para po sa ating birthday celebrants, May 17. Yeah, so tomorrow ay birthday ni Eric. Happy birthday, Eric! At birthday naman ni Kelvin sa 19. Happy birthday, Kelvs! At sa 21 naman ay si Jayshel. Happy birthday, Jayshel! Yan, so happy birthday po sa ating mga kapatid. Si Jared ay birthday ngayon. Okay, so alam niyo na, hindi ko na-announce. So, birthday po ngayon ni Jared, May 17. Happy birthday po. Yan, so para po sa pagtatapos ay tayo po ay iko-close sa panalangin. Tayo po itumayin lahat. Tayo po yung mawakasan po natin sa panalangin ang ating gawain ngayong umaga. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong kabutihan. Tunay, Panginoon, na bagamat ikaw ay dakila, napakataas, Panginoon, nagpakababa ka, Panginoon, at ipinadala ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ang pagsambang ito, Lord, ay inaalay po namin, binibigay namin ng mata sa papuri, paggalang, Panginoon, at pasasalamat. Lord, igawad naman ninyo, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang pagbabantay, ang pag-iingat, maging, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon Diyos, O God, sa mga may karamdaman, Lord. We also pray, Lord God, yung kay Kuya Danny, yung kanya pong manugang na ang bali, Lord, yung kanyang balai, Lord, ay pumanaw. Dalangin po namin, Lord, yung pamilya ni Roy, ang patuloy na kaaliwan, Panginoon, para sa kanila, O God. Lord, salamat, Lord. Talagang aming pinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay. At ang sanlinggong muling ito, pagpalaan niyo po ang bawat isa, kapayapaan, Panginoon, lakas, Panginoon, at anumang suliranin na aming kinakaharap, kayo po ang magabay, Panginoon, sa amin para mapagtagumpayan ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Palapan po natin, Panginoon. Wala ba tayong closing song? Ano muna, kanta muna tayo, isang kanta. Sige po, awit po muna tayo sa pagsamba. Yung yung uulan ng pagpapala, yun maganda. Kasi mainit ngayon eh. At least yung blessing na mula sa atin. Okay. Okay, sige.